Okay mga minamahal ko mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. So muli nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador dito po sa ating programa ang Reaction Mo Birada po. Okay, pag-uusapan po natin sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, ito pong Iglesia ni Manalo. So nito mga nakaraang araw mga minamahal ko mga kababayan, nakakatanggap po tayo ng matitinding banta, no? Mula po sa mga membro ng Iglesia ni Manalo. Alam nyo, ako nasasabi ko na talaga, kaya mas lalo pang tumitibay yung aking paniniwala na itong iglesyang ito ay kulto. Bakit? Alam nyo, ang tunay na Iglesia ni Cristo ay pagpakumbaba, maawain, madasalin. Yan ang isa sa mga karakter, number 1 karakter pala ng mga tunay na Iglesia ni Cristo. Alam mo nung binabasa ko yung mga komento nila, alam mo ko nung message sa akin, pag nakita kita, papatayin kita, uubusin ko pamilya mo. Naisip ko tuloy, ito pala tinuturo ni Eduardo Manalo sa mga membro niya. Ito pala yung, kaya pala para silang isang kumbaga sindikato dahil sa ganitong pamamaraan nila. Kaya pala wala nang nakikipagdebate sa kanila, hindi dahil sa takot makipagdebate sa kanila. Kasi sa totoo lang, kahit manood po kayo, lalong-lalo na panoorin niyo yung mga tungkol sa mga debate, lalo na sa dating daan, madalas po kasi silang natatalo sa debate. Kaya ang ginagawa po nila sa mga membro po ng dating daan, kinukuyog po nila. Hindi po ito pagsisyo kahit manood po kayo. Nasa YouTube naman po yan. Tignan nyo yung kawalangyaan nila. Sabi mo hindi ito kay Kristo. Pinupront lang nila yung pangalan ni Kristo para sabihin na alagad sila ni Kristo, pero alagad po sila ni Felix Manalo o ni Eduardo Manalo o ng mga Manalo. No? Pinupront lang nila kasi kung sasabihin nila iglesia kami ni Manalo, walang papasok sa kanilang mga tao. 'Di ba? Kaya ang ginagawa nila, pinupront nila si Jesus Christ, pero sa kanila tao si Jesus Christ. Ngayon, ano bang punto ko? Bakit ko sinasabi sa inyo yung mga sinasabi nila? Kasi napaka-importante po kasi na malaman ninyo kung ano po ba talaga yung laman ng kalooban nila. No? So sa mga kapitbahay ninyo diyan, siguro naman may mga kapitbahay kayong mga iglesia ni Cristo. Tignan niyo yung buhay ng mga kapitbahay ninyong iglesia ni Cristo. Kuno ha, tingnan nyo kung magaganda ba ugali ng mga yan. Kadalasan pag sinabing Iglesia ni Cristo, ang unang-una makikita natin sa ugali ng mga yan, mayayabang, mapagmataas, tapos nagtatapang-tapangan. Akala mo baga porket sila ay membro ng Iglesia ni Manalo, akala mo hindi natatablan ng bala yung mga putang inang yan. 'Di ba? So ito pa, natawa pa ako doon sa isang mensahe nung na membro ni Eduardo Manalo, kasi ginamit niyang pambira sa akin yung si Boy Gcash o Boy hingi daw, o Boy hingi. Kaya sabi ko, ano naman ngayon kung nangihingi ako, at least nangihingi ako, kesa naman namumursyento ko. Kaya nga kawawa yung mga membro ng ni Manalo maliban na may tax na nga sa may tax pa kay Eduardo Manalo, 'di ba? Sa pilitan pa. Sabi nila, ay hindi naman sa pilitan, hindi naman namin pinipilit yung aming mga membro. Kung hindi nyo nga pinipilit, pero pinapahiya nyo naman. Paano ko nasabi? Nagtanong ako dun sa kaibigan ko biro mo ba naman pag may abuluyan daw? Abuluyan ha? Isusobre. Ngayon, mayroong napapahiya, mayroong nanliliit sa sarili niya. Kasi bakit? Ikaw ba naman? Pag may abuluyan, kailangan mo pa bang basahin? Ang nakalagay nga doon sa Biblia, pag nagbigay ka, kailangan sikreto. Tapos ibubunyag naman ng Iglesia ni Manalo. Biro mo, sasabihin, Eduardo Manalo nagbigay ng 1 million. Ed Perez nagbigay ng 2 billion. Si Aling Saling nagbigay ng piso. Paano ka matutuwa nun? Maliliit ka. Kasi bakit? Biro mo ba naman ibubulgar pa yung kaya maraming umaalis din sa Iglesia ni Manalo, kaya nga todo recruit sila 'di ba? Todo recruit sila.
Kasi taon-taon din libo-libong mga Pilipino na ano nila ang umaalis dahil natutuklasan na yung baho nila. Kaya sa pagandahan na lang ng simbahan nila dinadaan. Hindi na sa tamang doktrina nila dinadaan yung mga ano nila, pinapangakuan pa nila pag iglesia ka ni Manalo ganito, pag iglesia ka ni Manalo walang gagalaw sa ano? Fraternity? Grupo? Gangster? 'Di ba? Buti nga ako nanghihingi lang ako Hindi ako namumursyento eto pa. Mas malupit itong si Eduardo Manalo. Ang batas niya, alam niyo kung ano? Kapag hindi ka naka-attend, hindi ka nakapagsimba, tiwalag ka na agad. 'Di ba? O kaya naman pagka hindi ka nakasimba, meron kang babayaran. 'Di ba? Mas matindi naman 'yan. Mas ano naman 'yan, mas malala yan sa akin. Ako nanghihingi ako dahil mahirap lang ako. Ang masama niyan, mayaman na nga siya, bilyonaryo na nga siya, ginagawa pa niyang, 'di ba? Gatasan yung kanyang mga membro.